Good morning guys! Happy Friday! Walang pasok ang kids ngayon pero kailangan gumising na maaga para naman kay daddy. 7 PM na din tapos na ako magluto ng babaunin niya. Naayos ko na rin guys. Pakita ko lang sa inyo saglit yung bahay. Malinis yung bahay, malinis yung sahig, maayos din siya. And ang kailangan ko lang ayusin talaga ngayon dito sa kusina, yung mga dishes lang din na mga hinugasan kahapon. Pero all in all, halos walang gagawin ngayon sa bahay. Yung mga, iniintindi ko ngayon yung mga gusto kong i-declutter sa bawat area ng house. Ito yung tsura ng kitchen ngayon. So, kailangan ko lang din tanggalin yung steamer dyan, hugasan. And then, itong mga dry dishes, ibalik sa kanilang mga pwesto. And, ito yung laman na ng sink yung ginamit ko ngayong umaga yan. Plus, yung pinaglutuan ko ng egg. Yun lang yung liligpitin ko. And then, may basura din tayo na kailangang ilabas. And nakasalang ngayon yung dishwasher. Before ako mag-start magluto, sinalang ko na yung dishwasher. So, very few things lang talaga yung mga kailangan gawin dito. And back in order naman agad na itong ating kitchen. And ito rin pala yung lunch ni daddy. Same pa rin, arroz ala cubana. Pero wala na akong banana. Hindi ko na nga rin kinat yung egg. Ayan na isang niluto ko, nilagay ko na lang din. Ito yung dapat na para sa akin na portion, pero hindi ko kasi kinain to. Nag-egg and banana lang kasi ako nung time na arroz ala cubana yung pagkain namin. Kaya ayan na para kay daddy for Friday baon niya. Kagabi kasi hindi ko na na-vlog pero nag-show may noodle soup kami. Dali nang gusto ng mga bata at saka nag-siopaw. Happy Friday guys! Kaya ka na sa mama mo. Hi! Say hi. Ano din ng mama mo? Sabihin mo, hi mama, nandito ako. Ba't nahihiya ka? Magay ka na kay mama mo. Hi po. Dito po ako din nagpaala. Ayun, nahuli. Practice. Ayan, yung mga classmates ni Kambal. Hi! Say hi! Hi sa vlog! Pwede ba kayo makita sa vlog? Bawal ba? Bawal? Nagtago. Say hi po! Ayan, yung kaguluhan sa bahay. Marami tayong bisita. Umagay ka ulit sa mama mo. Mama ka magagalit, uwi ako ng gabi. Ma, hi. Practice po to, hindi po to. Ano ah. Shout out po kay Ansaltin yan. Nanay ko yan. Ano yan? Binibidyo ko yun. Uwi na ako, mabait naman. Salamat po. Yung mami, pasalubong ako sa'yo. Ma, no. Lalagot! Nakapag-kami na tayo! Pakinggan, gala po ng mukha. Bye-bye. Oh, bodyguard, check bag po. Wait po. Ow! Uy, ka na! Nagtitiga ako pa dito. Lord, what happens to everyone? Everyone goes through that. So, look for what happens. May sunset ulit yung Uy, I'm gonna help you. Bumi! May Candelicona, may Tammy, may Del Monte, may Vega. This with water. Step stool, malaglag ka na. Rose, I'm gonna bring what home? I'm gonna... No. Mom! Mom! This is what's left! Wala kayong baon. Wala na kayong baon. I'm gonna start at school. Sal, say hi. Hello. You're on camera now. What? Nothing. Hi. Hello.
Ian, say hi. Hello! I'm asking your brother for the prices of the food that I got earlier. Oh. No, like, what's the game? The ping pong? The purpose of that table changes. How many are you in your five? Five family. Five family. Five president. Is this it? Yeah, that's it. Kashobe yan, Daddy. Kashobe yan, Daddy. Harap mo. Patingin, Daddy. Kashobe yan. Cute. White mocha kay Aji. Where's your cupcake? Have that. You drink it here. Cold naman yun eh. Tsaka kape, wag. Sabi. Dahil bago mo mag-grind, dapat ito namatay. Good afternoon guys, it's 4:28 PM na and wala pa rin yung mga bata kasi nagpa-practice pa rin sila ng speech choir sa school. Libot ko lang kayo sandali sa bahay. Yung mga naligpit ko, pakikita ko lang sa inyo. Hindi ko na napakita sa inyo yung before nito. Naglinis na lang ako agad dito sa bahay. Actually, kaninang umaga pa ako tapos maglinis. And nasa kwarto lang ako. Nakaidlip na rin ako eh. Kaya masarap ang pahinga ko ngayong araw, ngayong hapon. After makapaglinis din ng ref, nag-lunch ako and then nakaidlip ako after nun. And si Snow White, busy siyang mag-vacuum nitong aming buong bahay. Sobrang helpful niya sa akin ngayon and talagang siya yung pinapaandar ko palagi everyday para makatulong ma-maintain yung floor namin na malinis. Ayan nga, charging pa rin siya right now dahil hindi pa siya tapos mag-vacuum ng buong bahay. Nag-fold din pala ako ng laundry kahapon and hindi ko pa nilalagay yun sa mga closet. Kahapon kasi dito na naman yung mga classmate ng mga bata, nag-practice na ng speech choir, kaya ang hirap lumabas-pasok sa room. Tapos after naman practice nila, nag-lunch out naman kami, nag-grocery at nag-mall na rin. Dumaan ulit kami sa Aldo dahil si Shobe, binalikan niya yung shoes na gusto niya sa Aldo. Nung isang araw kasi tinry niya yun, pero parang hindi niya nagustuhan, nasisikipan daw siya. Pero di niya makalimutan yung sapatos. Gusto talaga niya, kaya binalikan namin kasi that time talaga, gabi na yun. And pagod na rin yung paa niya, kaya baka malaki na yung paa niya. So sabi ko, balikan din namin, sige, try niya ulit i-fit, panagkasya, di okay, pag hindi talaga para sa kanya, hanap na lang ng iba. And ayun na nga, nabalikan niya at nabili niya ulit yung sapatos. And ito na guys, yung ating sink naman. Ito yung mga pinagkainan ko kanina, plus yung mga tinanggal ko sa ref. Naglagpit nga kasi ako na ref, pagkita ko sa inyo yung ref in a while. Maaga ako nakatapos maglinis ng buong bahay, kaya naman may time pa nga akong magligpit ng ref. And nakapagsalang din ako ng dishwasher, pero hindi ko pa na-unload yung dishwasher. Kukuha nga lang dapat ako kanina ng lunch ko eh, pero naisip ko na ayusin ko na rin tong ref. Nilinis ko na siya at inorganize ko ulit yung laman niya. Pero ililibot ko muna kayo sa buong bahay guys, bago ko pakita sa inyo yung inayos ko na ref. Pagising ko nga rin pala, nagsalang na kaagad ako ng labahin. Kaya kung may naririnig kayong ingay sa background ko, yung washing machine ko yun guys. Kasi nakasala ngayon yung dark colored clothes namin ni Daddy. Para sakto, may matapos akong laundry bago ako magluto ng dinner naman namin.
Isa lang naman kasi na load ang sasalang ko today and bukas na siguro yung susunod. Iniisip ko nga kung mas adalas akong maglaba para mas hindi marami yung nilalabas sinasampay ko kapag weekend. Yun nga lang talaga kasi kapag Friday, dalawang salang ako dahil yung light and dark loads ng uniform ng mga bata ang kailangan kong ilabhan. Talagang matik na yun na kapag Friday, 2 loads of laundry ako dahil sa mga uniform nila. Pasok naman tayo sa room nila Kambal, guys. Maaga pa lang pagkahatid ko sa mga bata, nagligpit na kaagad ako ng mga rooms nila. Hindi naman sobrang gulo dito, pero yung mga usual na pinakita ko sa inyo, yung mga nakakalat na slippers, damit nila, mga hangers, yung uniform na di pa nalalagay sa closet, yun yung usual na itsura nito. Hindi ko na napakita yung before. Actually, hindi ko nga planong ipakita yung after sana. Kanina kasi parang wala talaga akong ganong mag-vlog masyado. Gumagawa ako sa bahay, nagdilikpit ako, pero hindi ko lang ma-vlog talaga. Yun lang yung problema ko. Ewan ko ba, parang tamad mode akong maglagay ng camera habang nagliligpit talaga sa ngayon. Pero syempre, kahit tamad ako maglagay ng camera, yung mga gawaing bahay off-cam, kailangan gawin ko lahat talaga yan. Hindi ko kayang tiisin na hindi ko gagawin or liligpitin yung bawat sulok ng bahay namin. Parang everyday talaga may routine na ako na tagang pagising ko, sa kitchen muna ako, pagkahatid naman, sa mga kwarto naman nila. Tapos, huling-huli na yung master bedroom. Tapos, pag nakahinga na ulit ng konti, check ko naman kung kailangan ko na magsalang naman ng laundry. Yun lang naman halos yung routine ko every single day. Tapos pagdating ng gabi, kailangan ko na magluto ng pagkain naman namin. Araw-araw ganun lang. Mula umaga hanggang gabi. Tapos the next day, repeat na naman ulit yun. Pasok naman tayo sa room ni Kyle, guys. Dito, konti lang naman din ang niligpit ko. Yung usual pa din. Ito pa rin sofa. Itong divan na to. Diyan pa rin yung maraming kung anong kalat naman talaga niya. Ito lang talagang area to ang palaging kung ano-ano yung tambak ni Bunso dito. And same thing din doon sa higaan naman niya, kailangan ko lang mas straighten up ng mas maayos-ayos. Pero katanggap-tanggap na naman yung pagdiligpit din niya na ginagawa dito. Yung mga damit lang talaga niya, kung saan talaga niya nilalagay. Doon lang talaga ako paulit-ulit kay Kyle. Sa mga damit niya, sa towel niya, sa sapatos niya, tsaka sa bag niya na lagi nakakalat. Yun pa lang yung sobrang tamad na tamad din siyang gawin every single day. Actually, lahat naman sila, kahit naman si Kambal, yun din ang isa sa mga problema. Pero ganun talaga, kailangan ko magpaulit-ulit hanggang sa matandaan nilang gawin yun araw-araw. Hanggang magsawa sila sa pagbubunganga ko or baligtad ako magkasawang magbunganga. Kinabit ko rin pala tong wall art ni Kyle kanina. Itong 3D na holographic poster yata ang tawag dito. Ay makikita ninyo, para sa center ako, ayan yung makikita yung image. Tapos, kapag ganito naman tayo sa gilid, ayan, nakita nyo, nag-change yung image niya. Nag-iba ulit. Ayan, nag-iba na naman siya. Tapos, panito tayo sa kabilang side. 3D kasi ito eh. Ito naman yung naging itsura niya. Ayan. Ang galing, no? Tuwang-tuwa nga siya dito eh. Nabili namin to sa Ayala Malls Feliz. Dun sa Toy Fair ba yun? Or kung ano man yung puntahan namin. Nakalimutan ko anong pangalan. Basta parang ganun. Mga anime na toys yung mga binibenta doon. And kung ano-ano. And ayan yung nagustuhan ni Bunso. Pinakita namin ni Daddy sa kanya. 3 for 1,000 to. Ang galing naman talaga, oh. Nakakatuwa naman. And talaga naman mahilig si Bunso sa mga anime ngayon eh. Nakita niyo yung pag-iba ng holographic niya. Oh. Ayan. 3 siya. Sa 3 angle. Sa ngayon naman, feeling ko mas mabilis yung gawaing bahay. Mas naging mabilis yung pagliligpit ko always. Unang-una kasi may peso naman lahat ng gamit. Tapos, si Snow White, siya na in charge sa pagka-vacuum tsaka pagmamap. Pag talagang may mga stains na lang na mahirap kunin, ayun, minamanual ko pa na pagmamap yun. Pero, na-maintain yung sahig ngayon na robo-vacuum lang yung gamit ko. And laking ginhawa yun para sa akin. Yung di ko na kailangan mag-vacuum at saka map. Kailangan ko na lang linisan si Snow White palagi. Kaya laking pasalamat ko talaga na impento yung mga ganitong cleaning tools. Napapadali yung mga buhay nating mga nanay ng mga walang helper sa bahay. At tayo lang yung gumagawa ng mga house chores. Sobrang laking tulong talaga ng mga appliances na nagpapadali ng ating gawaing bahay.
And pakita ko na sa inyo yung loob ng fridge naman ngayon. So, ito naman ang itsura ng ref ngayon, guys. Talagang nilinis ko lang siya and then may mga nag-grocery lang kami ng konti kahapon. Yun lang naman yung inayos ko dito. Good for 2 weeks lang naman yung gin-grocery ko, yung mga pangluto ko. Pero yung gulay nun, for 1 week lang, kaya kailangan ko pang bumalik ulit sa weekend para sa mga gulay na malulutuin ko next week. Ito sa taas ng ref, ito nakalagay yung mga leftovers namin. And pababa naman, dito yung mga drinks. Sa ngayon ng drinks, ayan, may milk lang tayo, tapos yung Right and Light, tapos yung yogurt. Ito yung gustong-gusto ni Kyle ngayon. Pero ang favorite na flavor ni Kyle ngayon, itong brown sugar, yung blueberry, tsaka strawberry. Yan yung mga gusto niyang flavor. Tapos si Daddy naman, siya yung umiinom ng Yakult. Yung dalawa actually, hindi mahilig mag-drinks yun. And sa baba naman yan, guys, andito naman yung egg. Tapos andyan yung bread namin, ang ingay ng rep ko, nag-a-alarm siya. Tapos, andito rin yung pizza dough. Meron din dyang tortilla. Tapos yung lumpia wrapper ko, dyan din nakalagay. Ito hotdog buns to, na ginagamit ko pa nagtotoast ako ng bread pag nagpapasta ako. Tapos ito naman, yan, drawer type siya. Nalalagyan ng snacks. And then yung taas niya, pinagsama ko, yung chocolate. At saka yung Eden cheese na nakasulit pa. Para pag gusto ni Kyle na mag-snack ng cheese, ayan, may ready ng cheese na ganyang kaliit lang. Itong chocolate, ito yung Choco Fine na galing sa Dali. Yung peanut butter ba yun? Or caramel. Tapos, cookies and cream yung flavor. Sa baba naman, andyan na yung chicken na lulutuin ko para mamayang dinner. Tapos, meron kaming buko pie na binigay lang sa amin. And then, dun sa laman naman ng drawer, diyan nakalagay yung orange at saka yung squash na binili ko. Tapos yung latang yun, condensed milk yun. Kailangan ko i-transfer yun ng jar. Tapos sa pinakababa naman, ito naman yung laman niya, guys. So lalagyan din ng mga gulay to. Yung chocolate na para dun sa banana muffin, dyan ko na lang din nilagay. Tapos yung nakalalagyan na yun, chopped na green onions yan para sa siomai noodle soup namin. Dito naman sa door, sa taas, yan, yung dairy corner. Tapos, dito naman, puro mga sauce, condiments, or mga seasoning na kailangang nakarep. Yes, yung garlic, tsaka onion powder, nire-rep ko yan. Para hindi siya nagka-clumps, para hindi siya nagbubuo-buo. Mas tumatagal sa akin at nauubos talaga namin yung ganyang kalalaki kapag nire-ref ko yan. Ito garlic powder to, kasi ito garlic salt magkasama. So ito garlic lang talaga, kaya bumili ako ng hiwalay. And nabili ko siya ng hindi nakaganyang lalagyan, hindi kasi McCormick yung brand yan. Tapos sa baba naman, yung mga bottled water namin. Kasi hindi na kami nagkasaksak ng dispenser namin, kaya nagalagay ako ng malamig na tubig sa ref. Sila lang naman ang uminom ng malamig, ako hindi ako uminom ng malamig na tubig. Tapos yung sa gilid naman, yan yung ajitama, tapos ito, yan. Yan yung soup base para sa ramen. Tapos sa baba, mga syrups, mga sauce para sa kape din. So yung mga Hershey's na dyan, tapos yung mga pancake syrup, mayo, parmesan, at kung ano nung mga naka-jar naman na food. So ayan ang itsura ng ating fridge side. And pupunta naman tayo sa freezer side. So tutuwa ako kasi kanina ang chaos nito. Talagang sobrang ang gulo-gulo na niya. Hindi ko siya mabigyan ng panahon. Tinatamad akong ayusin siya. Pero kanina bigla na lang naisip ko na gusto kong ayusin siya. Nakakatuwa naman din kasi ayan, maganda na at maayos ang tignan. Kung iisipin nyo kasi no, laging perfect yung dito sa bahay. Pero may mga parte pa rin na mga naiiwanan. Itong madalas yung ref. Kasi syempre di lang naman ako naglalagay ng mga kung ano-ano dito. Madalas yan sila pag sila'y nagbabalik, ayun, rumble na kaagad, gulo na kaagad dito. Kaya naman dapat talaga every now and then, chine-check ko talaga to. At dapat sipagin ako palaging ayusin to everyday. Dahil everyday ko naman binubuksan talaga tong ref. Dahil araw-araw naman, nagluluto ko ng ibabaon nila at kakainin namin. Punta naman tayo sa freezer side, guys. Ito namang freezer, may sira pa ring parte dito. Ito nga, nasa pinto niya. Hindi namin alam bakit parang, ayan, no? Na-deform yung parte nung dyan sa door.
Hindi ko na makabet yung dapat ilalagay dyan. Dapat pa naman bibilhan namin ng ice maker tong sa freezer. Pero ayan na. Ang tagal-tagal na sumagot ng LG. Kaya hindi na natuloy-tuloy yung pagbili namin ng part na yun para magkaroon na siya talaga ng ice maker. So, ganun pa rin naman ang itsura nito. Yung taas, andyan yung mga ice namin. And andyan yung mozzarella cheese na hiniwalay-hiwalay ko na ng lalagyan para every gamit. Madali nang kunin. Isang lalagyan lang kukunin mo. So, dito sa baba, may ice cream pa kaming tira. And meron pa akong longganisa na homemade. Tapos, yung meat na katabi is beef yan. And sa pinakababa din, mga meat din ito. Yung nasa left side, yun yung mga pork. And yung nasa right side naman, yung chicken. Sa baba naman nun, yung mga ready to cook na food. And yung sa drawer, ito yung mga siomai, gyoza. Diyan ko rin nilagay yung bacon tsaka yung hotdog. And yung pinakababa naman, dyan yung mga seafood na mga frozen din. And dito sa door side, meron din tayo ditong nuggets, strawberry, and meron pa akong burger steak dyan na 4 na piraso yata o 2 piraso na lang. And dito sa baba naman, may crab sticks ako at saka yung pang shabu-shabu. So, ganyan ko lang naman inorganize yung freezer, guys. Simple lang, kailangan ko lang talaga ng mga containers, yung mga bins na yun na acrylic para mas hindi tutumba-tumba yung mga kailangan kong ilagay dito. Yun lang talaga yung nagpaayos dito sa freezer side. Kasi pag wala yung mga yan, talagang patumba-tumba yung mga laman dito. Pag may kinuha ka na, ang gulo-gulo na kaagad tingnan. Pala syempre, gustong-gusto ko rin tong low capin ko na mga containers. Sobrang ang neat lang yan tignan dito sa ref. Ito namang mga beans na to, nabili ko to sa SNR. And ayan siya guys, oh. Ito yung pang may kailangan kayo, kahit iba-iba yung mga laman yan, pull out mo lang, makikita mo na kung ano yung kailangan mo. Tapos pag kumuha ka, ayan, ang dali lang kunin. Hindi yung kapag magkakapatong sila or magkakatabi lang sila nakaganon, pag may kinuha ka, tutumba na kaagad sila and magulo na kaagad tingnan yung rep. Katagalit na yung rep ko guys, alam na siya ng alarm. Ganon din dito, ayan. Pag may kuting ng kang meat, alam mo kung alin yung mga meat na yun. Hindi ko na transfer yung mga meat sa lalagyan pa. Kasi yan na yung portion ng lulutuin ko. And iniisip ko kung transfer ko pa ba siya. Pero tingin ko yan nag-work na naman kasi lulutuin na rin naman yan this week. So ayan na naman ang ating ref guys. Ang tagal ko nang din nagpapakita ng ref at saka yung restocking nito. Sa ngayon, ayan lang. Pakita ko muna sa inyo yung inayos ko. Sana soon makapag-content tayo ng refill and restock ng rep at pantry. And hindi ako tama rin na i-vlog yung mga yun. Pero sa ngayon, ayan naman, makakuha pa rin kayo sana ng tip kung paano nyo i-organize yung mga ref ninyo. Yung mga link ng mga baunan at kung ano yung mga kaya kong i-link sa mga organizer na ginamit dito sa ref, try kong ilagay sa description box. Alam kong itatanong nyo lahat kasi yan. Basta sa akin yung pag-aayos ng rep, yung kailangan functional talaga siya. Hindi yung aesthetic lang. Kailangan makikita talaga niya kung ano yung pangangailangan namin. At saka magiging mas madali yung everyday life dahil dun sa ginawa kong pag-organize dito sa ref namin. Hindi lang dahil sa nakakaganda siya, ganun ang gagawin ko. Hindi. Gusto ko ngayon talagang yung magiging functional siya. And yung easy para sa buong pamilya na makita kung ano yung kailangan nila. Kita ko lang pala sa inyo to yung mga nabili namin nung weekend sa Aldo. Nakasil kasi yung Aldo ngayon. May mga selected items na 2,500 na lang and 3,000. So, ganun na lang siya kamura. And from 5,000 to 5 plus halos, tapos naging 2,500 na lang. Kaya naman, pag ganito yung sale ng Aldo, talaga namang bumibili kami. Itong loafers kay Shobe ito, ang original price nito is 4,995. Tapos, ayan ang itsura niya. Mataas siya, may heels siya. Si Shobe lang may gusto, si Achi ayaw daw niya. Sabi ko nga silang dalawa sana. Kaso ayaw naman niya. Ewan ko lang kung di pa niya siguro feel. At saka tamad siya mamili last time kasi pagod na rin yung mga yun. Sobrang tamad din siya magsukat that time. Nagkaka-practice. Actually, ito nga kay Shobe. Binalikan pa namin to the next day. Kasi nung first day na pumunta ako ng Aldo, ayaw daw niya. Kasi masikip, pero gustong-gusto niya yung itsura. Pero nasisikipan yung paa niya kasi gabi na nun guys at malaki na siguro yung paa niya. Kaya parang masikip sa kanya. So yun ang itsura niya. Ang ganda no, ang social ng itsura at saka sobrang comfy yung loob. Pillow walk na nila to ng Aldo. So yun na nga, 4,995 to and 2,500 na lang yan. And then ako naman,
Kumuha ako nitong sandals. Blush yung color nito. Parang akala mo cream or beige sa video. Pero blush yung color niya. May ganito na akong sandals dati. Blush din. Pero yung straps niya, ito, gold yun nandyan. Kaso nasira na siya guys. Kasi nung pandemic, natabi siya. Ayun, nagkadurog-durog na. Tatatapon ko nga lang actually. Kailangan ko siya yung let go. Akala kong papagawa ko pa siya. Papatikit ko yung swelas niya. Pero talagang nadurog na. Talagang pag ang shoes hindi nagagamit, mas nasisira siya. And ito naman, for $295 naman ang original price nito. Then, $2.5 na nga lang siya. So, lahat nga to $2.5 na lang. Next one naman is itong rubber shoes, sneakers. And ang original price naman ito, $4,595. Sa akin din to, dapat talaga ang bala ko, isa lang ang bibilhin ko. Kaso nga, si Shobe, sabi niya din daw siya bibili. Kaya dalawa na yung binili ko. Kasi may gusto akong shoes sa Aldo. Yung limited edition nila na pang Chinese New Year. Try ko yung pop yung picture nun sa screen. Gusto ko yun. Kaso namamahal na ko for $695. Kaya naman, sabi ko, sige, instead na isa, dalawa mabibili ko kapag ganito yung binili ko yung naka-promo nila. And ayun na nga, si Shobe, noong una, hindi ko alam kung bibili siya na sabi, hindi siya bibili. Kaya dalawa na binili ko. Pero okay lang naman. At least, sulit na itong shoes ng Aldo. And comfy talaga siya sa paa. And tumatagal naman talaga siya. Talagang matibay din naman to. And may binili na akong shoes para kay daddy. Hindi ko na siya masasama dito sa vlog. Papap ko na lang yung picture. Kasi, suot niya kanyon. Suot ba niya ngayon? Tingin ko kung di man niya suot, nandoon sa kotse. 3,000 naman yung bili ko doon. And ang original price nun is $5,595 or $5,695. So, ito yung mga nabili namin. Hanggang January 30 na lang daw to. And back to original price nila sa January 31. Sulit deal to. Kaya kapag may sale yung Aldo, inaabangan talaga namin siya. Kasi comfy talaga yung mga shoes niya.